Magandang araw. Narito na ang mga may init na balita mula sa himpilan ng Antipolo Component City Police Station. Accomplishment Report, June 9 to 15, 2024. Peking abogado na rank 3 regional level most wanted person sa Calabarzon, arestado ng Antipolo Police. Tunghayan natin ang ulat ni Dennis Datu ng ABS-CBN. Walang kawala sa mga pulis Antipolo City ang lalaking sakay ng motorsiklo nang arestuhin siya sa isang intrepid operation. Ang suspect na nagpanggap na abogado ay nakilalang si Marciano Galindo Jr. na may warrant of arrest sa 3 counts ng kasong acts of lasciviousness. Matapos ireklamo ng noon ay 8 taong gulang pa lamang na biktima. Ikaw ba? Attorney ka ba? Ano ka? Law graduate pero hindi ka attorney. Ilang araw nang chinachat ng suspect ang biktima kaya nagkasana ng operasyon ng mga otoridad. Ayon sa ina ng biktima, nangyari mo noong pangmumulestya noong March 5, March 7 at March 10 na magpilit pumunta ang suspect sa kanilang bahay. Sabi niya po sa akin na wag daw po ako magsusumbong kay mama kasi daw po baka daw magalit si mama. Pilit din umunong inihatid ng suspect ang bata sa eskwelahan at binibigyan pa ng pera. Nung March 10 po, nung sumakay po ako sa motor niya kasi po, pupunta po kami sa school noon, hinatid niya po ako. Sabi niya po, iwanan ko yung girlfriend ko na 16 years old, ipalit sa akin, sabi niya. At saka po, sabi niya po, manood ka ng sex sa YouTube o sa Google. Kasi gagawin natin paglaki mo. Pero nagsimula ng maghinala ang ina na may ginagawa ang lalaki sa kanyang anak nang minsan niyang makausap ang suspect. Sabi niya sa akin, malaki na daw utang na loob ko sa kanya. Sabi ko, nga, attorney, hindi ko mabayaran. Wala pa naman akong trabaho. Pero pag may pera ako, kakain tayo sa labas. 3 tayo ng anak ko. Sabi niya, gusto ko puri. Maya-maya nag-text na naman siya. Sabi niya, pero di na ako mahilig sa sex. Doon ako kinabahan po na gusto ko na tanungin ang anak ko kung anong ginawa sa kanya. Nang magsampa sila ng kaso, doon na lang din nila natuklasan na hindi pala totoong abogado ang suspect. Ayon sa ina ng biktima, nakilala nila ang suspect nang humingi sila ng tulong sa isang radio program para ireklamo ang isang babae na nanghaharas sa kanila sa text. Binigyan umuli sila ng staff ng radio program ng endorsement sa isang abogado. Pero pagdating na mag-ina sa law firm, hindi ang abogado ibinigay ng staff ang humarap kundi ang suspect. Confirm na po yan na hindi po siya lisensyadong abogado po. Inamin ng suspect na graduate siya ng abogasya at hindi pa nagbabar exam. Sana makonsensya kayo sa ginagawa niyo. Kung ano mang motivation ninyo. Mabulok siya sa kulungan kasi ang laki ng respeto ko sa kanya. Nung pumunta siya sa bahay, abogado ang turing ko sa kanya. Nadiskubre rin ng Antipolo City Police na may warrant of arrest din ang suspect sa kasong murder sa San Mateo, Rizal. Yung pagkahuli sa kanya doon sa isang kaso niya, yung 76, may piyansa po yun na 200 per count, no? So kung 3 counts po yun, 600,000 po. Pero ito po, wala po itong piyansa. So kahit makapagpiyansa po siya doon sa kasong 7610, hindi po rin siya makakalaya dahil dito sa murder case. Nakakulong na ang suspect sa Antipolo City Police at pinag-aaralan na ang iba pang kaso na pwedeng isampa sa kanya. Dennis Datu, ABS-CBN News. Okay na yan yung. Sabi na walang alin. Ikaw ay may warrant ng terrorist. Linis ng 172 at pinagdaan niya aking sa ligtas batasan. Ikaw ay may karapatang manahimik at magkawalang ibo. May karapatang kumuha sa sarili mong abogado sa sarili mong pilit. Kung wala kang kakainan, pagkakalooban ka ng ating gobyerno libre. Kaya hindi na karapatan mong kumuha ng doktor na titipikan. Kung wala ka rin kakainan, pagkakalooban ka ng ating gobyerno libre. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo saan man hukuman sa ating bansa. Naintindihan ba kayong karapatan? Mag-iunin ko ng
Riding in tandem suspect na maril sa Sitio Galili, Barangay San Jose, Antipolo City. Biktima, patay. Sinusubukan pang gisingin ng mga residente ang lalaking yan matapos humandusay ng pagbabarili ng riding in tandem sa Barangay San Jose sa Antipolo City kahapon. Sinubukan siyang saklolohan ng mga residente sa lugar. Pero binawian din siya ng buhay kalaunan. Kwento ng mga rumesponde, nakatanggap sila ng tawag pasado alas 8 ng umaga sa kanto ng Sitio Galili. Hindi bababa sa 5 tama ng bala raw sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kumitil sa biktima. Nakita po namin, naghihingalo pa siya. Tapos yung kinakalakalabit siya rito sa pisngi para wag siya matulog. Na sabi namin wag matulog pero talaga wala na siyang response. Wala na, hindi na siya gumagalaw. Base sa inisyal na investigasyon, nakatambay lang ang biktima sa lugar nang mangyari ang insidente. Nahagip pa nga ng CCTV ang pagtakas ng umano'y mga suspect sakay ng isang motorsiklo. Pareho silang nakaitim na damit at bawang nakatakip ang mukha. Bigla pong may dumaan na isang single na motor na magkaangkas po, nakatingin po sa amin. Pero hindi po namin in-inspect na siya yun. Kasi habang pa ganun po yung motor nila, nakatingin po sa amin na mga naka-uniform. Sa ngayon, inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang motibo sa likod ng pamamaslang. Dahil sa nangyari, mas maghihigpit na rin ng seguridad ang barangay. Magpapalagay po tayo ng CCTV tsaka magpapadagdag po tayo ng ilaw para nang sa ganun yung mga dumadaan, proteksyon na din dun sa mga nagdadaan tsaka dun sa mga motor. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nananawagan naman po ang aming himpilan na kung sino man po ang nakakakilala sa dalawang suspect na ito na namaril sa Sitio Galili nito lamang June 13, 2024 ay maaari po makipag-ugnayan sa aming himpilan upang maaresto ang mga suspect. Ang amin naman pong himpilan ay magbibigay ng reward na 5,000 pesos sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon upang madakip ang mga ito. Maraming salamat po. Picture. Send ko na lang sa'yo. Bawal niyo maglaro sa gali. Sa ngalan ni Police Lieutenant Colonel Ryan L. Manongdo, Acting Chief of Police. Ako po si Patrolwoman Crisette C. Samonte, handang umaksyon ng may kaukulang serbisyo.